Praise God. So, sa akin po, for so long, as a Christian, ang pinakamahirap sa akin ay ang pag-share ng gospel. Yung bang 500 ang nasharean mo, 5 ang tumanggap. No? Amen? Nararanasan nyo rin po ba ito? Yung ang dami mong sinisharean, nag-pray naman sila na tanggapin ng Diyos. Narinig mo pa sa tenga mo, and yet, hindi naman siya umate ng CG mo, hindi rin siya umate ng church. So, for me, as a pastor, and as a Christian, ito po yung napakahirap. Ang mag-share madali lang naman mag-share, yung John 3:16, memorize mo yung mga verses, pero yung tunay na tumanggap, yung sinyeran mo. Amen? Why? Kasi, tingnan natin ito po yung ni-reveal ni Lord sa akin na message kasi po, for me, for so long, 20 years plus na po akong Kristiyano, napakahirap po talaga sa isang tao, sige, yung title natin, How to Open the Spiritual Eyes and Ears of the Lost. No? Mahirap mabuksan ang kanilang matang spiritual at ang kanilang pandinig na spiritual. Basahin po natin ang verses. So yung Acts 28 po, from Acts 16 to 28, that is this missionary journey of Paul. Kilala niyo po si Paul? Si Paul, disciple ni Jesus Christ who wrote 13 letters of the New Testament. So when they had appointed him a day, many came to him at his lodging. Nagpunta sa kanya, to whom he explained and solemnly nag-testify siya of the kingdom of God, persuading or convincing them concerning Jesus from both the law of Moses and the prophets from morning till evening. Ang galing ni Paul, no? Nagsishare siya ng gospel from morning till evening. Tayo, we are instructed to at least mag-share po tayo once a week. Tama? At least nakawin ka ng 4 souls in a month. Amen? 52 souls in a year. Tama po? Palagay nyo, si Paul, ilan ang na-share niya? From morning till evening siya. Wala siyang kapaguran, no? And some were persuaded by the things that were spoken, and some disbelieved. So when they did not agree among themselves, they departed after Paul had said one word. The Holy Spirit spoke rightly through Isaiah the prophet to our fathers. Next. Saying, go to these people and say, hearing you will hear and shall not understand, and seeing you will see and not perceive, for the hearts of these people have grown dull, and their ears are hard to hearing, and their eyes they have closed, lest they should see with their eyes and hear with their ears, lest they should understand with their hearts and turn, so that I should heal them. Next. Therefore, let it be known to you that the salvation of God has been sent to the Gentiles. Yung mga Gentiles, yung mga hindi pure Jew. No? Yung mga Hudyo, puro sila, kapag nakipag-asawa sila sa iba, mga Gentiles po sila, no? Although, meron din silang dugong Hudyo. And they will hear it. Tayo po mga Gentiles tayo, no po? Kasi wala naman tayong dugong Hudyo. Amen. And when he had said these words, the Jews departed and had a great dispute among themselves. Nag-away-away pa sila. Kasi si Paul, ano po siya maalam sa laws, at saka leader po siya ng mga Jews. No? 12 years old pa lang ang mga Jews, di ba? Minememorize na nilang scripture, yung 5 books of the law. Then Paul dwelt 2 whole years in his own rented house. So 2 taon siya naglagi doon. And received all who came to him, preaching the kingdom of God and teaching the things which concern the Lord Jesus Christ with all confidence, no one forbidding him. So, ano po yung introduction natin? Sabi niya, many people hear but do not understand. See but do not perceive. How can we help open the spiritual eyes and ears of the lost?
Yung mga lost, yung hindi pa tumanggap sa Lord, no? The answer lies in Scripture through the law. Yung law of Moses na binigay ni Lord, the prophets, yung mga teachings nila, mostly, tinuturo din naman yung mga precepts ni Jesus, ni Lord, God, the Father. The knowledge of sin, and ultimately, the Word of God fulfilled in Jesus Christ. No? Ito yung mahirap no? Bakit nagtataka ka? Ang tagal na niya sa church, nag-a-attend ng CG, nag-a-attend ng church, pero bakit hindi pa rin siya nag-grow? Hindi siya nag-grow. O kaya hindi naman nagbabago yung, walang transformation. No? Bakit? Kasi sarado. Yung spiritual eyes niya, tsaka ears. Sarado. No? Hindi bukas yung kanyang spiritual ears at tsaka spiritual eyes. Sarado pa rin. Nasa church siya, kasi natulungan mo siya. Pinahiram mo ng 1.5. Nandito siya kasi pinahiram mo. Nandito siya kasi may crush siya. Grabe yun, Nandito siya kasi asawa mo siya. Grabe, asawa mo na siya, pero hindi siya nagbabago. Pray ka ng pray, lay ka ng lay hands ng lay hands. Tuwing gabi, mula ulo hanggang paa. Lay hands ka ng lay hands. Sarado naman yung spiritual eyes niya, tsaka spiritual ears. Wala din. Hindi niya naintindihan, Sunday after Sunday, hindi niya naunawaan bakit nasa church siya. Tanong yung mga katabi mo, ba't nandito ka? Ba't nandito ka? Sige, kausapin mo ng mga katabi mo. Sabi mo. Ba't nandito ka? Mapogi itang worship leader. Mapogi din malago din tang worship leader. Ne? Hindi niya naunawaan bakit nasa church siya. Kasi hindi naman talaga bukas yung spiritual eyes niya and ears. Hindi mo siya naiintindihan, yung mga nasa online. Hindi mo naiintindihan bakit hindi siya nagbabago, walang transformation. Kasi sarado talaga Inanalyze mo na siya, 10 lesson. Nasa live class na siya. Nasa Destiny 2 na siya. Tapos nawala siya. Di na umaten. Ngayon pala may busted yun. Na-busted siya. Wala na. Di ba? Na-busted na siya. Di wala na. Kasi sarado naman talaga. Inanalyze mo siya, no? Tapos, alam niyo ba, napakaganda ng mga lessons. Analyze, live class, no? Life transforming sila. Kung talagang kakainin mo sila, nanamnamin mo sila, magbabago ka talaga. Amen? Those are foundational doctrines. Foundational sila upang lumago ang isang Kristiyano. Bakit hindi siya lumalago? Sarado. Amen? Anong sabi sa point number 1? Open their eyes and ears. Yan, merong paraan naman. Paano mabuksan ang kanilang matang spiritual at saka pandinig sa pamamagitan ng turo patungkol kay Jesucristo, sa pamamagitan ng mga laws, the law of Moses and the prophets. Ang mga laws in the Old Testament, yung sa Exodus 20, inisa-isa ng Panginoon doon, po, 10 Commandments. And then sa New Testament, nasa Mark yan, loving the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy might. And that is the first and greatest commandment. And the second is loving your neighbor as yourself. So when they had appointed him a day, many came to him at his lodging, to whom he explained and solemnly testified of the kingdom of God, persuading them concerning Jesus from both the law of Moses and prophets. Kasi si Paul, di ba, Acts 28 yan, Acts 10, nakilala niya ang Panginoon dun sa road to Damascus. Di ba? So ngayon, nakilala niya ang Panginoon, tinuturuan niya yung mga Hudyo. So ang audience siya dito, mga Hudyo. At si Paul, maalam siya sa laws. Marunong siya sa mga laws ng God. Di ba, mga Hudyo, minimemorize sa 12 years old, magme-memorize na yan from
comma, period, lahat. Memorize nila ang 5 books of the law. So, pinapersuade niya, kinoconvince niya yung mga tao sa pamamagitan ng mga laws. Help them to recognize their failure to keep the law. Kasi yung mga Hudyo, pilit nilang sinusunod. Tama naman sila, sundin yung kautusan ng Diyos. Amen? Sinusunod nyo ba ang kautusan ng Diyos? Amen. So, let's keep the law. Pero, nafe-fail natin sila. Amen? At some point. Merong isa, merong dalawa, merong tatlo. Si Paul, napaka-guru siya, teacher na siya of the law, and yet, na-violate din niya yung law. Bakit? Pinapatay niya yung maraming Kristiyano. Di ba? Sa laws, thou shall not kill. Amen? O thou shall not murder sa NKJV, sa verse 13 ng Exodus. Yung pinaka-simple, yung pinakahuli. Sabi niya, you shall not covet your neighbor's house. No? Pero tuwing umaga, pag lumabas ka, nainggit ka sa bahay ng kapitbahay mo. O you violated the law, nainggit ka eh. Di ba? Ako nainggit ako sa mga yung bisa akong makanining madagol na TV. Di ba? Ikayo rin niya. Pastor, nakaburi ka rin TV niya. Ang gusto niya, yung gusto ko, may ganito ako sa bahay, no? Para pag nanonood ako, tsaka si Odaya. Di ba? Pag nainggit ka sa kapitbahay mo, you violated the law. Amen po? O, simply ito, di ba? Nanggawan mo. Ang gagawin mo, huwag ka na lalabas. Huwag mo na titignan yung bahay ng katabi mo. Kung gusto niyo pong bumili ng bahay, ano po yan, realtor. Help them recognize their failure to keep the law. May verse ba yan, kapatid? For by works, sabi sa Romans 3:20, for by works of the law, no human being will be justified in His sight, since through the law comes the knowledge of sin. Sa NIV nga, tingnan natin. Therefore, no one be declared righteous in God's sight by the works of the law. Kahit sundan mo na sundan yung law, hindi ka pa rin declared righteous. Through the law, we become conscious of our sin. So, the law was given for you to know that you sin against God. Amen? Kailangan ma-realize ng isang tao para mabuksan ang kanyang spiritual eyes and ears, makikita mo pa lang na na-realize niya na makasalanan siya. Ang hirap kaya mag-accept na, ay, kasalanan mo, ayaw niya. Tapos mag-share ka ng gospel. Ay, kapatid, pwede pa sharean? Tapos sasabihin mo sa kanya, makasalanan ka. May bugna kang sapukan. Di ba? O pwede nga, sapukin ka niya. Biro mo, istorbuhin mo siya, tapos sasabihin mo, makasalanan ka. sabi siguro na sinisharean mo, umalis ka nga sa harapan ko. Di ba? Ang hirap ma-realize ng isang tao na makasalanan siya. Actually, dinideny pa nila. So, hanggang hindi bukas ang spiritual eyes niya, hindi niya makikita si Jesus. So, help them realize that they violated the law, so therefore, they sin against God, you and me. Amen? So, yun po yun eh. Hanggang hindi niya nare-realize na makasalanan siya, hindi siya magkakaroon ng consciousness of sin. No? Yung sinisharean mo. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Conscious ba yan? Makasalanan ba yan? Wala akong kasalanan, ha? Sabi niya, no? Medyo lang. Next. Sino to? Yung mga oldies, wag na kayo sumagot. Mga young people lang. Sino to? Ay, may pangalan siya. Juan Ponce Enrile. Si Juan Ponce Enrile, during Marcos time, defense? No?
Secretary of Defense. Silang dalawa ni Ramos na naging presidente rin. Tapos sila yung kasama sa People Power. Sangkap sila ng People Power. Nag-resign sila kay Marcos. And then nabuo yung People Power. No? So si Juan Ponce Enrile, how old is he? 101. Buhay pa siya. Grabe, no? Tibay niya, no? Ilang presidente na yung mga pinaglingkuran niya. So si Juan Ponce Enrile, maalam siya sa batas. So kung hindi maalam sa batas at walang gagawin sa Senado, huwag niyo nang iboto. Amen? Ano lang niyo, maglalaro lang yan sa Senado. Iboto niyo yung mga karapat-dapat. Amen? So, ang sabi ni Juan Ponce Enrile sa lahat ng young people dito, maraming young people kanina, mga oldies sa mga kausap ko kanina eh. Nangangapampangan pa ako eh. No? Sa mga young people dito, you always talk to your parents and to your lolas, lolos. Why? They have wisdom. Meron kang wisdom na mapupulot sa kanila because of life experiences. No? Take the opportunity kapag nandyan ang lolo't lola nyo, mga parents niyo, talk to them. Ask question to them. Why? You will learn from them. Amen? Let's learn from Juan Ponce Enrile. What a pathetic and ghastly irony. Those who allegedly committed unwarranted and violent acts of injustice. Gumawa sila ng mga krimen pero unwarranted. Di man sila nakulong. And are now drowning, nalulunod na sila and gasping for justice. Sila pa yung humingi na justice. In their desperate and distress, they grasped at straws for help and called for widespread national prayer rallies to a God they called stupid. Tinawag mong stupid ang Diyos, so therefore you violated what law? Law number 2. Do not take the name of the Lord thy God in vain. So tinawag mong stupid ang Diyos, so therefore you violated the law. Amen? So si Juan Ponce, meron din naman siyang takot sa Diyos. No? Dahil sa kanyang remarks na to. Next, they blame nearly everyone else except themselves. Totoo naman. For their miseries with they themselves created because of their lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Arrogance, sabi niya. Hubris. Alam niyo po yung hubris, tinignan ko yung meaning niya. Yung ibig sabihin ng hubris, self-secured. Akala nila, nasa position sila, hindi na mawawala sa kanila yung position. Ang hubris, naririnig ko, yung pride, arrogance, haughtiness. Yung haughtiness, mas matindi pa sa malalim na pride. Yung hubris, ganun din po siya. Matinding kapalaluan, matinding kayabangan, sabi niya, yung hubris, and hunger for power and pelf. Yung pelf naman, ang ibig sabihin niya, you gain, dishonest gain of wealth. Meron kang kayamanan, pero dishonest. No? That is from Juan Ponce Enrile. Kapag violate mo ang law, doon nga sa law number 6, thou shalt not murder. Huwag kang pumatay. Pumatay ako, papapatay ko siya, papatayin ko sila. Kapag pumatay sila, papatayin ko sila. You violated the law. So therefore, you sin against God. At merong consequence yung kasalanan mo. Amen? Hindi pa nila tinatanggap. Todo deny. Ganyan ang tao. Dinideny niya, hindi ko ginawa. Galing na sa bibig. Pero, di ba yung isda nakakatch na sa bibig? O dahil maalam siya sa batas, o iniikot-ikot mo ang batas. Pero, kahit ikutin mo ang batas, bluntly or directly, you sin against God. Pumatay ako, 6 na tao, binaril ko sa sarili kong kamay. You violated the law of God. Amen? So therefore, kailangan ma-realize po ng isang tao
na nagkasala siya. He sinned against God. Kapag nakita niya, tinatanggap niya na siya'y makasalanan, dun pa lang niya marirealize at makikita mo na talagang bukas ang kanyang matang spiritual. Amen? So let us help them. Ituro mo sa kanya ang commandment ni Lord para makita niya si Lord Jesus na nagkasala siya against God. Amen? Next, ano sabi niya? Show them that we all need salvation from the punishment of our sins deserve. Deserve niya. Deserve mo, deserve ko. Ako at ikaw, papupunta ng impyerno. Diyan ba yung Romans 6:23? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Mapaparusahan ka, deserve mo yan. Mapaparusahan ako sa impyerno kasi we violated the law. Amen? Kailangan makita at ma-realize ng isang tao yon. At kung nakikita mo sa kanya yon, open ang kanyang spiritual eyes. Tanong mo sa katabi mo, bukas ba? Next. Open their spiritual ears and eyes and ears through the word of the prophecy. Therefore, let it be known to you that the salvation of God has been sent to the Gentiles, and they will hear it. Yung words of prophecy, yung pong lahat ng mga nakalagay sa salita ng Diyos. So, nangyari, next, number 1, all that was written in the scriptures has been fulfilled in Christ. Nangyari na lahat. Ang araw na to ay araw ng Paskwa. Ano yung verse ba? Dun sa Matthew. Ayan, Matthew 21:7. They brought the donkey and called, laid their clothes on them, and set him on them. Si Lord Jesus parating siya, nakasakay siya sa donkey's colt, di ba? Tapos, people are shouting, Hosanna! Hosanna in the highest! Amen? Di kayo bumili palaspas eh. Hosanna! Hosanna in the highest. Yun po ay pinrophesy ni Ezekiel, even Isaiah, na mangyayari. Lahat po ng prophecy sa salita ng Diyos, nangyari na po. Yung pinrophesy ni Isaiah, ni lahat po mga minor and major prophets, nangyari na po yung mga propesya. The word of God is true and reliable. Heaven and earth will pass away, but the word of the Lord endures forever. You have to convince them na ang salita ng Diyos is reliable and true. Bakit? Kasi nangyari na nga yung mga prophecy. Ang hindi na lang nangyayari yung revelation. Pero parang some point nangyayari na, no? Kasi ang dami ng kahirapan, ang dami ng earthquake, various earthquake, di ba? You have to convince them that salvation is found only in Jesus Christ. No? Hindi mo makikita sa mentor mo ang salvation. Amen? Maririnig mo sa kanya. Hindi mo rin makikita sa ibang church. Ay, punta muna ako sa ibang church, baka nandun ang salvation. Hindi, makikita mo lang kay Jesus Christ. Now, is there salvation in any other? For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Kay Jesus Christ lang. You have them realize na kailangan nilang tanggapin at makilala si Jesus Christ at na-realize na sila ay makasalanan. Kung nakikita mo na ito sa dinidisciple mo, sinisharean mo, bukas na yung spiritual eyes niya. Amen? Pangatlo na tayo, no? Open their spiritual eyes and ears through the knowledge of sin. For the hearts of these people have grown dull, their ears are hard of hearing, and their eyes they have closed, lest they should see with their eyes and hear with their ears. They should understand with their hearts and turn so that I should heal them. We must help people acknowledge their sin like Isaiah did. No? Ano sabi sa Isaiah 6:5? Woe to me, I cried, I am ruined, for I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the Lord Almighty. No? Si Isaiah po,
umaamin siya na siya'y makasalanan. I am unclean. Na siya'y violate niya yung laws ni God. Ang hirap po sa tao na aminin, sige ako may kasalanan. Tapos sasabihin niya, kahit hindi ako may kasalanan. Sige ako na lang may kasalanan kahit hindi ako may kasalanan. Di ba? Ang hirap na aminin na siya'y makasalanan. At pagkatapos, lalong mahirap humingi na sorry. Di ba? Kagaya ni Isaiah, Lord, I am unclean. Makasalanan ako. And then sa realization ni Isaiah, Lord, here am I, send me. Amen? Kaya, baka naman di nagpapagamit ang isang tao o isang Kristiyano, baka kung Kristiyano na siya, bukas na yung kanyang matang spiritual. Pero kung sarado yan, kahit ano sabihin mo sa kanya, hindi pa rin siya maglilingkod sa Diyos. Kahit anong sabihin mo sa kanya, hindi pa rin siya nag-grow. Sunday after Sunday after Sunday after Sunday, nandito siya. Pag-uwi niya, nagsusugal pa rin siya. Pag-uwi niya, Sunday after Sunday, pag-uwi niya, karas na karela, pagdating niya sa kanila, nagmumura siya. Walang transformation. Walang pagbabago. Why? Sarado. Nag-a-attend siya ng church, no? Hindi nagbabago. Pag-uwi niya, nakikipaghabulan pa siya sa ayuda. Next. The law was given to show that we have sinned against God. Ibinigay ang laws. Oo, sundan natin. Let us follow the laws and the precepts of the Lord. Pero mind you, hindi mo sila masusunod lahat. At sabi sa Matthew 7:21 ba? Tama? Matthew 7. I came not to abolish the law, but to fulfill the law. Sabi ni Jesus Christ. Diba? Kahit anong gawin natin, hindi natin mapaperfect ang laws. We always violated the laws. Only the Lord Jesus Christ perfected it. Amen. Although yung mga Hudyo, sabi niya, nagpagaling ka during the Sabbath. Di ba? Hindi nyo ba alam, sabi ni Jesus Christ, I am the Lord of the Sabbath. Amen? Tinitingnan nila yung mga mali ni Jesus Christ. Bakit? Hindi nila nakikita ang Messiah. Hindi nila nare-recognize ang Messiah. Why? Sarado. Yung mga Hudyo. Up until now, hindi nila ma-recognize ang Messiah. So the law was given, hindi para i-perfect mo siya. Pero, strive mo, pilitin mo na masunod sila. Sabi ng iba, tao lang eh. Kaya nagkakamali ako, tao lang eh. Pero the reality is, hindi mo talaga siya mapaperfect. Amen? Only the Lord Jesus Christ perfected it. So, the law was given to show us that we have sinned. It is a realization. Pag tumangin ka sa batas ng Diyos, ayaw nga nagkasala ako. Para aminin mo. Hindi yung para, nasunod ko to. Next. True repentance begins with brokenness over sin. So dahil na-realize mo na, bukas ng spiritual eyes mo and ears, na-realize mo ngayon na makasalanan tayo at tinanggap natin ang Panginoon, brokenness over sin. Yung tunay na pagsisisi sa kasalanan. Lord, makasalanan ako. You are broken inside that you violated and you sin against God. Malalim ang pangunawa mo na nagkasala ka sa Panginoon. Maraming Kristiyano, yes, tinanggap mo ang Panginoon. Tinanggap mo ang buhay na walang hanggan. Pero walang brokenness over sin. Kapag ang tao, broken siya, tinanggap niya talaga ang Panginoon, open ang spiritual ears niya and eyes, maglilingkod siya sa Panginoon passionately. At hindi siya mahirap turuan. NLIC pa lang, oo nga, no? Lesson 2, Lesson 3, Lesson 10. At pagkatapos, magbabasa sa nasang salita ng Diyos. We will read the Word of God.
Tapos sasabihin niya sa mentor, mentor, no time to. Mentor, bisitahin natin si ano. Bisitahin natin siya. Encourage natin siya. Mentor, ang gagawin natin. Grabe, may flock na ba kayong ganito? Bukas ang spiritual eyes. Amen? Grabe yung eagerness niya. O baka kaya hindi siya naglilingkod hanggang ngayon. Sarado. Merong brokenness. Naiiyak ka kasi you sin against God. Next, sin brings consequences. No po? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. May konsekwensya ang kasalanan, kapatid. Kailangan ma-realize ng sinisharean mo na tayo, ikaw at ako, papunta sa impyerno. Eternal separation from God. Yun ang konsekwensya ng kasalanan. At bawat kasalanan ng isang Kristiyano, may consequence din. You bear the consequence every sin that you have violated. O every law that you have violated. May consequence po siya. Pero, may nakatupad. Si Lord Jesus, amen? Natupad niya ang laws para sa iyo. Siya'y namatay dun sa cross ng Calvary para sa ating mga kasalanan. May tumupad ng laws. Amen? Next, conclusion. Wow, praise God. Preaching the kingdom of God and teaching the things which concern the Lord Jesus Christ with all confidence, no one forbidding Him. Alam niyo ba, darating ang oras, ang pag-share ng gospel, hindi na open? Sino yung mga tao dito during the pandemic? Ba? Atat na atat sila. Ay, hindi tayo makalabas. Hindi ako makapag-share ng gospel. Tapos nung tapos na yung pandemic, lumabas naman siya. Nasa swimming pool siya, nasa mall siya, Grabe. Alam niyo, darating ang oras, mahirap na po mag-share ng gospel. If forbid, sabi po ni Pastor Ronald sa Australia, di ba ako, nagsishare kami sa 7-Eleven, lalapitan namin siya. Miss, pwede bang share ka ng ganda? Sabi niya sa akin, ay sorry, gaganyanin niya ako. Tapos sabi ko, wala. Tinarayan ako Sabi ko, alam niyo yung mga kasama ko, minsan naka-short, sina Eli, naka-short lang sila. Sila pinapansin, kinakausap. Ba't kayo kinakausap? Ako hindi. Nakaka-intimidate ba ako? Nakabihis naman ako, nagpapabango pa ako. No? Presentable naman ako. Ay, nilang kausapin. O sige, kayo na lang muna mag-share. Sabi ko, sila kinakausap. Siguro sa 10 linapitan ko, 8 yung nagtaray. Grabe, no? Pero, pwede kayo mag-share openly. Yung mga Pinoy, naman sila accommodating. Madalang lang naman yung suplado at supla dito. 8. No? Pero sabi ni na pastor sa Australia, kapag nilapitan mo, no, sabi niya, don't annoy me, I will sue you. Grabe sila, no? Kapag ina-annoy mo, ini-istorbo mo, didimanda ka niya, mapapakulong ka niya. What if darating ang araw dito sa Pilipinas, ganyan na rin, may batas na ganon. Diba? Pero ngayon, open pa rin. Pero during Paul's time, si John the Beloved, pinirito siya sa isang boiling pot na malaki at pagkatapos, pinirito si John the Beloved. No, during their time. Pero matindi pa rin sila nag-share ng gospel. Siguro, pagdating ng panahon na to, titindi ka ng Kristiyano. O ngayon, you just neglect it kasi okay lang naman anytime pwede naman Si John the Beloved, pinirito. Tapos, sinagyan ng harina muna. Pinirito siyang buo, no? Siguro yung harina linagyan ng itlog. Tapos, binalot siya ng Tapos, pinirito siya. Nagtataka yung mga namirito sa kanya. Sabi ng mga Diyos na namirito sa kanya, di siya namatay. Grabe, no? Ano kaya ang mangyayari kapag ikaw ang piprito? So kapatid, habang okay pa ang sitwasyon, habang pwede pa, you share the word of God, amen? No?
Hindi namatay si Paul. Ang Holy Spirit ang nagligtas sa kanya. Amen? Amen? So, preaching the kingdom of God and teaching the things which concern the Lord Jesus Christ with all confidence, no one forbidding Him. Mula nung naging Kristiyano si Paul, nagsishare na siya lagi, day and night, nagsishare siya lagi, hindi lang once a week, no? Lagi siya nagsishare ng kanyang testimony at maraming tumanggap sa kanya. Sa Panginoong Hesukristo. Ano ang nag-hinder sa'yo? Struggles? Problem? Financial problem? O katamaran lang naman. No one forbidding him. Walang nagana sa kanya. Inaalaw lang siya ng mga tao. And no one can stop him. And nothing can stop him. Amen. Ano nag-hinder sa'yo? Ano nag-stop sa'yo? Siya unstoppable. Kahit may cancer ka, kahit may sakit ka, mag-share ka ng gospel. Masarap yung babakasyon, di ba? Punta kayo ng dagat, swim. Masarap yun, magre-relax ka. Pero kapatid, alam po ba ninyo? Isang tao lang ang mabuksan ng kanyang spiritual eyes and ears sa pamamagitan mo. Wala kang pagsidlan ng kagalakan sa puso mo. Yung ginamit ka ng Panginoon. Tingnan mo yung mga flock mo. Tingnan mo yung mga sinesharean mo. Tingnan mo rin yung katabi mo. Nabuksan na ba ang spiritual eyes and ears? Amen? Andyan yan. Next mo, kapatid. Next. No struggles, no rejections, not fear, ang makakapaghinder kay Paul. Alam nyo, nakita ko ngayon, maraming sakit na mga Kristiyano. Si Satanas ang ginagamit niya, katamaran lang. Kasi may Facebook, may malaking TV sa bahay, may Netflix, all the comforts inside the house nandun. Mainit, ginagamit mo pa yung init ngayon. Tapos pag malamig. Pag umuulan, ay, mumura, Yan yung pinaka-hindering, naghihinder sa mga Kristiyano. Yung katamaran ba? Ninatamad ka lang mag-share ng gospel. O lalo na kung may pipirituin ka pa. May reason ka para hindi lumabas. Pero wala pa naman namimirito dyan. Prito, frying. You don't understand prito? Frying ba? Fried chicken. Deep fry. Si John kasi dinip fry siya, no? Hindi nga lang siya namatay. Next. Paul preached with confidence, without hindrance, so must we. Kagaya ni Paul, wala pong maghinder sa atin. But I tell you, as a Christian, ako din po nahihirapan dyan. Ang hirap talaga na ma-determine mo na hindi bukas ang kanyang spiritual eyes and spiritual ears. Basahin po natin yun sana. Acts 28:25. They disagreed among themselves and began to live after Paul had made this statement. The Holy Spirit spoke the truth of your forefathers when He said through Isaiah the prophet. Pero balik mo muna dun sa unang-una. Tingnan natin. Acts 28:24. Some were convinced by what he said, but others would not believe. Di ba? Mga kapatid, ito ang katotohanan. Sa lahat ng sisharean mo, may maniniwala at meron din namang hindi. Ay, very comforting naman. Kasi akala ko, hindi ako effective. Si Paul, maalam na sa laws, magaling na siya sa salita ng Diyos, memorize niya. Baka si Paul hindi man nagdadala ng scriptures. Kasi sa ulado niya. No? Magaling talaga siya. Pero, nung nagsishare siya, some convinced by what he said and others would not believe. Amen? Wow, comforting naman yon. Katotohanan, sa sinasabi ng salita ng Diyos, merong mga tao hindi talaga tatanggap. Sarado ang kanilang matang spiritual. At hindi talaga sila tinawag ng Diyos. So, wag kayong malulungkot. Wag mo naman silang ka-curse. Di ba sinupladaan ka? Hindi sarado. Wag mo sila, pagtiyagaan pa rin natin sila, amen? Let's pray for them. Amen?
Pero dun sa Acts 28:25, they disagreed among themselves, yung mga Hudyo, and began to live after Paul and had made this final statement. The Holy Spirit spoke the truth to your forefathers when He said through Isaiah the prophet. Tingnan natin yung the Holy Spirit spoke. Alam po ninyo, pag nagsishare po tayo ng gospel, ang talagang makakapag-open ng spiritual eyes and spiritual ears ng tao ay ang banal na Spirit. Ang Holy Spirit. Ngayon, sabi mo, wala akong nasisharean, wala akong nadadala sa Lord. Hindi ka kasi lumalabas ng bahay. At hindi mo rin naman binubuksan yung bibig mo to share the Word of God. Pero, kapag sinyer mo ang gospel, sinyer mo ang salita ng Diyos, the Holy Spirit will speak unto them through you. Sa pamamagitan mo, mag-speak ang Holy Spirit. Habang kinakausap mo sila, no? Habang kinakausap mo siya, pinanalangin mo na siya, mag-speak ang Holy Spirit sa kanya. Sa pamamagitan mo. Amen? Alam nyo, meron kaming sinyeran, si Ate Peps, may invite siya. Siguro, nasa 7 times na siyang umaten ng church. Sa statistics, pag 4 na beses umaten na siya ng church, most likely, magtutuloy-tuloy na siya. Alam nyo, yung kapatid na to, yung dati niyang ina-attend na simbahan. No? Yung dating paniniwala. Habang nakikinig siya, sabi niya, may nahanap ako. May nahanap ako, wala dito. Nagsisimba siya linggo-linggo, wala dito yung nahanap ko. Kaya nung invite siya ni Ate Peps, sumama siya. Na-miss kami, sumama. Tapos inenelize ko siya. Tapos one of the lessons, sabi niya, nag-share siya, alam mo, nung nagsisimba ako, may nahanap ako eh. Sabi niya. At yung nabubuksan yung matang spiritual niya, kahit ano lang basahin mo na salita ng Diyos, nauunawaan niya. Gets niya. Biro mo, NLIC, na-amaze na siya. NLIC pa lang yun. Diba? The Holy Spirit will speak through you. Kakausapin at itatouch ng Panginoon yung mga sisharean. At mabubuksan ang kanilang matang spiritual. At sila'y mag-grow sa Panginoon. Amen.